day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat, and this is Weng of RGO, Mini Cook at iba pa. And for today's video mga kahabi is pag-uusapan naman natin yung mga tips kung paano natin maiiwasan yung mga injury o pagkapilay ng ating mga alaga. Kasi nga, this past weeks kasi nagkaroon ako ng problema sa ating alaga kasi nga nagka-injury ito. Nakala ko na mawawala lang, pero until now mas lalong lumalala na po, to the point na paika-ika na siyang maglakad o tumatalon-talon na lang kasi hindi niya magamit yung kanyang kabilang paa. Kaya stay tuned mga kahabi kung ano ang mga dapat natin gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng injury sa ating mga alagang mga fancy chicken. Kaya stay tuned mga kahabi at pag-uusapan natin ng madalian lang. Best tips para maiwasan po natin ang pagkaka-injury ng ating mga alaga. Una is putulan natin yung kanilang mga tahid. Lalo na't pag ito ay mahaba at matutulis na. Especially pag nagre-range na ito pang magto 2 years old, mahaba na yan. Kailangan nating putulan kasi nga isa din to sa nagiging dahilan ng pagkaka-injury pag sila ay nasa range at saka sa kulungan. Kagaya ng aking alaga, na siya, napilay na kasi nga magti 3 weeks na siyang ganyan, palalang palala. Ayan, yung kanyang kabilang paa na lang is yung medyo malakas. Diyan lang kasi niya nilalagay yung kanyang lahat ng force except dyan sa kabila kasi nga napilay na. Kasi nung nakaraan, first week niya is hindi ko pa napansin na ganyan na siya. Until now, magti 3 weeks na ganyan na siya. Isa sa mga naging dahilan dyan is yung kanilang kulungan kasi is hindi tabla. Ang ginamit ko kasi doon is screen. Yung screen naman is sinapawan ko din ng isa pang screen kasi nga malaki yung butas. Kaya yung second layer na screen kasi is hindi siya plain kagaya ng first layer. Kumbaga may mga nakauka-uka, hindi ko siya na tawag nito, hindi ko inayos talaga. So siguro habang nagpapahinga siya, habang nakapahinga, para kasi lang nakaupo sila pag namamahinga. So pumasok siguro yung kanyang tahid. So nung pumasok na, syempre magpupindiglas talaga yan yung manok. That's the tendency na napipilayan sila, may ugat tsaka muscle na damage siguro, kaya ganun. Isa yun sa mga dahilan, lalo na pag yung kulungan natin is naka-screen. Pag hindi talaga, short leg pa talaga siya. Sabi sa sobrang liit ng paa, siguro yung tahid na lang siguro ang pumasok. Kaya ganun. Isa yun sa dahilan. Kaya yan tuloy, paika-ika at saka patalon-talon siya ngayon. But kahit ganyan siya, maliksi pa naman, and minsan nga nakikipag-away pa yan siya sa mga kasama niya. Kasi nga, yung mga manok kasi pag breeding season, aggressive yan sila masyado. And dyan, wala na talagang lakas yung kabila niyang paa. Pansin nyo naman mga kahabi, although na regular ko naman pinuputulan, hindi naman pwedeng putulan talaga ng sobrang liit kasi madudugo na yan pag sobrang liit. Siguro nagkataon lang talaga na pumasok talaga yung kanyang tahid doon sa may screen. And kailangan din nating putulan yung tahid nila para maiwasan ng injury pag nakikipag-aaway, lalo na pag matulis talaga siya. Maaaring masugatan ng malalim or ma-damage yung mata ng kaaway niya. Isa yun sa mga iniiwasan natin mga kahabi. And of course, second tip is putulan din natin yung kanilang mga kuko. Hindi naman sobrang liit or short. Yung tama lang na level yung kanyang mga daliri tsaka kuko pag naglalakad. Pangit naman kasi pag kasi mga kahabi, pag sobrang taas na bumabaluktot na yung kanyang mga daliri. Kailangan lang sakto lang. Kagaya niyan, medyo sakto lang yung pagkaputol ko kasi nga maaari rin kasing mahit natin yung kanyang mga nerves dyan sa loob at maaari pang dumugo at magkakos pa ng infeksyon. So importante din yun mga kahabi na isaalang-alang natin. Dapat sakto lang. And kailangan din
kasi nila, lalo na mga kahabi, pag yung ating mga manok ay hindi naka free range, ang bilis po talagang humaba ng kuko. Isa kasi sa mga paraan ng mga manok, especially sa wild na mga manok, is para hindi humaba yung kanilang kuko, is yun yung ginagamit nila paghahanap ng pagkain. Nagkakaykay sa lupa or sa mga damuhan para makaskas yung kuko nila para hindi siya tuluyang humaba. Siyempre, sa mga kagaya nating nandyan lang sa kulungan, obligasyon nating mga breeder na putulin yon, para siyempre hindi naman masayang ang ating pagod, hirap pakain. Pag nagka-problema, is nagkasakit, nagkapilay, wala na. Hindi na talaga siya magagamit for breeding or pangbenta kung if ever. Pero kung pet lang naman talaga, siyempre obligasyon po nating alagaan at mahalin pa rin. Kagaya ko, hindi naman ako nagfo-focus sa pagbibenta. Yun lang, pet lang talaga siya mga kahabi. Nakakaawa nga kasi yung ginagamit niya pang balance, yung dalawa niyang pakpak kagaya niyan, para lang siya ay makapagbalanse o makapaglakad-lakad. Although nahihirapan siya, yun nga, hindi na siya masyadong nakakagalaw masyado gaya ng dati na ang liksit talaga niya. Tumatakbo-tabo at hinahabol-habol pa niya yung mga hen at saka yung mga iba na yung mga kapatid na mga kak din. Importante talaga mga kahabi na putulan yung kanilang kuko at tahid, at isaalang-alang din yung kanilang mga kulungan. Okay lang sana kung ang kulungan nila is yung tabla, yung kanilang flooring na nilalagyan lang ng ipa ng palay, tsaka yung wood, yung ginagamit sa mga tawag nito, yung ng mga kahoy, yung kung sa Bisaya pa yung mga bagaso or ginabas na, hindi ko lang alam yung term sa Tagalog. Yun yung ginagamit. Kagaya ko, hindi naman ako palagi sa aming lugar, sa bahay namin, kasi nagtatrabaho. Mas prefer ko yung screen para mahuhulog lang yung mga dumi nila. Gaya yan, paika-ika na lang siya mga kahabi. Nakakaawa, medyo nangangayayat nga kung saan pa na short leg siya pa yung medyo nadali. Hindi ko lang alam talaga mga kahabi kung gagaling pa siya, although na pinainom po na naman niya ng gamot, tsaka yung vitamins, tsaka yung calcium. Hopefully sana is gumaling siya mga kahabi. Basta dalawa lang talaga para hindi ma-injured yung ating mga manok, pagpuputol ng kuko, tsaka yung kulungan, tsaka yung kanilang tahid. Ayan mga kahabi, sana nakapulutan nyo ng kaunting kaalaman at aral ang ating munting vlog this morning, at sana magiging guide ito para sa atin. Disclaimer lang po mga kahabi, hindi po tayo ganun kaalam sa pagdating sa pag-aalaga ng manok. Until now, palagi pa rin tayong nangangapa. Hindi naman totally nangangapa talaga na wala tayong alam. Meron lang tayong konting nalalaman. Kaya sa mga baguhan pa lamang, kagaya ko, sana don't forget to like, share, and subscribe para maging updated din kayo mga kahabi sa mga bagong uploads. At lagi natin tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung ikaw matyaga, always may nilaga.